Nakita lang nila kay Wamos, susundan na nila. Para mga ututunga. Pag sinabi nga ng tao, kumain ka ng tae, guys. Mananalo ka nito. Siswertihin ka ng 7 years. Sige, kumain ka ng tae. Susundin nila, guys. Good morning po mga crypto kabayan. So, I'm back para mag-update kung ano pong nangyari sa crypto. It's been a while. Maybe almost 2 weeks hindi ako nag-update. It's busy lang ako ng konti, pero anyways, ang pinaka main topic ko pala ngayon is tingnan natin kung ano nangyari sa ating portfolio. Titignan lang natin yung DCA natin na Bitcoin. Okay guys, para makita nyo talaga kung pwede ka mag-profit dito or na. Yung dito sa ledger natin, meron tayong at peak, meron tayong parang 15,000, umabot tayo ng almost like 15,200. I think it even went up to 15,400. So medyo malaki rin yung down niya. Pero let's break it down guys. Kung kumita na ba tayo or hindi, okay? So, ito yung mga i-ignore natin parts, guys. Itong Bitcoin from Coinbase, i-ignore natin to kasi this was from the last cycle pa. So, tatanggalin natin yan. Also, tatanggalin natin itong mining Ethereum kasi hindi ako nagbayad dito. This was during yung pwede pang mag ETH or Ethereum mining. I probably spent $300 here in a span of like 8 months to 1 year. Noong 2020 ako nag-mine kasi. At peak, umabot siya ng almost 4K kasi 1 ETH to eh. I-transfer ko lang yung 0.4 para bumili ako ng other coins. At the same time, i-ignore natin to today kasi hindi ko to DCA, hindi ko siya binili. Okay? Minine ko to. So like, I spent 300 like I said, and then at one point, this was almost 4K. But we'll ignore that. Ito yung mga DCA ko. MKBA tsaka DCA from DCA BTC. So mag-start muna tayo sa MKBA, okay? Para makita nyo guys, para transparent tayo. So during this time, bumili ako from March 2023 hanggang May 10, 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times time bumili guys, okay? So whip out natin yung calculator natin. Okay guys, so ito guys, open to. Pumunta lang kayo sa blockchain ng Bitcoin, makikita nyo yung transactions ko guys. So wala ritong fluff and puff, this is all open. Okay guys, parang personal ledger ko to, or personal ano ko, yung parang accountability video, para ano ko na ito diniposit ko, ito ganun. No, it's not bragging guys, kasi at the same time $13,000 is nothing guys. Okay, so this is not worth bragging. This is just ano, parang accountability videos. Okay guys, honestly I would have loved na nagput ako ng 20k because I probably would have made already 80k by now, pero I'll show you how much I put in, okay, during ng bear run. So let's start with Bitcoin. So unang month, unang bili natin, bumili tayo ng worth 270,000. Shit, sorry. $270. I wish. And then, if you click here, makikita nyo kung ano yung total value at the moment. So, yung 270 naging 748. So, i-add up natin yung ano natin, yung pinambili natin, okay? Tapos yung pangalawa, 282. Right now is 843. So, let's not talk about kung ano yung current price. I-add na lang natin siyang, add up na lang natin siya isa-isa. So first one is 270 plus 282 plus another 270 plus another 272. Kaya siya naging 270, 272, 280, ganun guys. Kasi ano yan eh, nung binibili ko siya, US dollars siya. So yan, I think ayan yung total ng $200 every time na bumili ako. So nagpa-fluctuate siya. Anyways, I got lost, but nasa 266 na tayo. Plus 266 plus yung pinakahuling buy ko dito sa isang account na to is 535. So 189, okay guys. I-minus na lang natin to, okay? I know guys, kailangan mong gawin muna isa, pero gawin natin lazy way. 4598. So sa 18 na 1893 na ininvest ko dito, it's still up
4,600, almost 4,600. So it's up 2,700 guys. Now punta naman tayo sa kabila. Kuha tayo ng bagong calculator. So dito mas maaga-aga akong bumili dito. Bumili ako actually during chaos. Like bumili ko during chaos guys. 2022. Ito yung mga nagkakandalo. Leche na yung FTX. May mga bumagsak na exchanges tsaka mga DeFi network tulad ng mga Celsius. Tapos yung kay Dokwan, hinit and run niya, binagsak niya yung Terra Luna, yung dawan. Anyways, let's go ahead. So bumili ako 277, right? 277 plus 262 plus 259. Saan tayo? 267 again. 267 plus 273 plus 269 again. Pinakauli natin. So, magkano siya? 1.6 ang in-order mo dito or in-spend mo, in-invest mo. But it's actually right now, it's worth 5,200. So, tingnan natin guys. 52,600. 52,600. So, 3,653. So, we've invested 18, 19, 29, 35 guys. Nag-invest tayo ng 3,500. Okay. But ang presyo na ngayon is 46 plus 52. So tingnan natin, 46 plus 5,200. So yung sinabi ko na in-invest natin na 3,500 is now 9,800. So, i-divide natin to sa 3,500. It's so right now it's 2.8x. Okay, guys, and this is during the downtrend ng current crypto market, guys. So, punta tayo sa BTC. So, kung makikita nyo, guys, wala pa tayo sa bull run. And like I said, every time na mag-halving siya, nagkakaroon ng pullback guys. Kasi dito nangyari yung halving April. Ang weird nga April 20 guys, 420 pa nangyari yung lagi siyang merong significant meme dates pag nangyayari yung mga significant events and dates ng crypto. So anyways, we're down like almost 30% yata kanina nung tinitignan natin. Nangyayari na rin to sa every single bull run and crypto halving guys. Kung makikita nyo to, tingnan nyo to. Saan yung isa? Ayan, logarithmic din tayo rito. Reset natin. Dito na tayo sa halving na to. Ayan guys. Ayan yung sasabi ko. Ayan yung dip na yan. Mukhang maliit guys, right? Pero kung tutusin mo, hindi maliit yan. Like, literal, hindi yan maliit, guys. Ilang percentage yan? 41%, guys. Kita nyo? Mukha lang siya maliit. And it's happening here again, guys. Kung makikita nyo dito. Ayun yung dip niya. 25% lang yan. So, we might even go down, guys. Like, sabihin natin nag 40% like the usual downtrends, right? Like, that goes down all the way sa 40k. Tapos meron dito support band dito, banda rito, magandang support band sa 43k. So yeah, I'm not panicking guys. I'm still up 2.8. Tapos tingnan natin yung kay Macy's pala. Just for transparency reason, hindi yung just random fluff and puff. And for self accountability para sa next bear dip, like literal bear market dip, is mas motivated akong mag-put in ng money. Kasi mahirap talaga mag-put in ng money pag
bagsak yung presyo, guys. Parang napakalaking sapilitan para lang bumili ka, kasi sa mindset ng mga tao, pag bumabagsak is binibenta talaga nila, kasi parang sa mental ng mga tao, talagang parang ay wala na yan. Tapos pag nakita naman nilang tumaas, doon sila bibili, guys. So kumaga kailangan talaga na mo yung sarili mo, prepare mo na may mga cycles talaga, bear cycle and bull cycle, tapos buy when it's low, sabi nga ni Warren Buffett, even though hindi siya nakikinig or hindi siya naniniwala sa Bitcoin, right? So anyways, tingnan natin yung dineposit ni Mrs. Makikita nyo, guys, nung December something hanggang January 1. Nag-deposit siya ng 1,000 sa una, tapos another 500. So 1,500, right? So at peak, umabot siya ng 2,700. Currently nasa sa 2,000 siya. So she's still up 25%, guys. So, kasi ang alam ko dyan, yung mga ibang bumili during tumataas yung Bitcoin, like let's say when Bitcoin like went up to nung umakit yung Bitcoin, let's say nung mga time na nagfo-FOMO yung mga tao, right? Like umakit siya ng, like say dito, right? Tumakit sa 73. I know maraming mga bumibili na dito sa 65 pataas, 70, tapos I hope hindi sila nagpapanik ngayon, kasi parang this is normal for crypto, guys. This is freaking normal. Okay? Even if this goes down to 50, 50, 51, normal to. Normal movements, galaw ng crypto during the cycle. Okay? Tsaka, remember, guys, ang cycle ng crypto, right? Mas mahaba yung bear market kaysa sa bull run. Okay? Kasi ito ginagawa nila, nagtitake profit talaga yung mga whales or mga talagang batikan sa trading. Okay, guys? Kaya nangyayari dyan, yung mga nahuhuling pumapasok, like let's say from 40k pataas, nahuli silang pumapasok, right? And then nadi-discourage sila pag tumaas na ng 70k, like let's say bumili sila ng 60k pataas, nadi-discourage sila pag bumaba ng 61k. All the while, bumili naman sila sa 60k. Like, like na-discourage sila, and then napapasell sila. Doon sila natatalo. And then they start calling Bitcoin, especially Bitcoin, a scam. Well, talagang kung iisipin mo, mukha siyang scam, kasi you're buying at the top and then you're selling. Nagpa-panic sell ka. Iniihiya mo na yung hita mo, kasi nakita mo bumagsak ng 25%. Dude, this is nothing. 40% nga nakita nyo, di ba? May minsan pa nga nagda-drop to ng 70% within a span of weeks. Okay, guys? Pero ito, pakikita ko sa inyo, guys. Ito lang ang titignan nyo, okay, guys? Para ma-reassure kayo. Excuse me, guys. Medyo malat ako. May sipon yata ako. I'm just gonna show yung buong timeline ng Bitcoin, okay, guys? Para ma-reassure kayo, guys. Okay, let's go to BTC. Para lang makita nyo. Alright. So, pakakita na yung logarithmic para makita nyo talaga yung galawan movements niya, guys. So, tignan mo nga, guys. From 2009 up to now. Okay, guys. Just habaan nyo lang yung yung nakikita yung timeline, guys. Kasi tinitingnan yung timeline ni 2023 tapos 2024. Well, this lang to, nagpe-pertain lang to sa mga yung mga wannabe trader dyan na nakita lang sa TikTok, gagayahin na nila. Pero wala naman silang knowledge sa even trading traditional finance or even old stocks and stuff. Basta makita lang nila, yun talaga mga sugarol talaga, guys. Nakita lang nila kay Wamos, susundan na nila. Para mga ututunga. Pag sinabi nga ng tao, kumain ka ng tae, guys, mananalo ka nito. Siswertihin ka ng 7 years. Sige, kumain ka ng tae. Susundin nila, guys. Kasi mga tanga yung mga yan. Bibili sila sa... Pakita ko nila, sorry. Bibili sila dito. Makita nyo itong hand. Bibili sila dyan sa taas. Tapos, makita nila lang bumagsak ng almost 75%.
magpapanik na sila. Bebenta na sa bottom, tapos maghihintay na naman silang tumaas. Makita na naman nila kung sino mang TikToker ang nagpo-post ng kung ano man. Bibili na naman siya sa taas. Tapos, gano'n na naman, rinse and repeat. Bibili sa taas, bibenta sa bottom. Anyways, guys, like I said, tignan nyo yung long run, hindi yung mga within the cycles. Okay, guys? Ito po, ayan tignan nyo yung percentage, tignan nyo kung ilang buwa ka ng hindi ko nga alam kung billion percentage yan or trillion percentage return, guys. Okay? Kung bumili ka ng pisong worth ng 2009, guys, i-multiply mo by that, ayan ilang numbers yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fucking digit percentage return. Okay, guys? Tignan nyo yung return percentage niya, guys. You know what I'm saying? Like, look at that return percentage, guys. It's up 10 digit percent return from when it started, guys. That's all you have to see to just, parang, and sasabihin ng mga tao na, well, nag-move up na yung crypto. Guys, hindi na siya tataas pa. Well, guys, look at the timeline. Tinitignan nyo kasing timeline is 6 months eh. In 10 years, Bitcoin will probably be around 500k or 1 million, guys. Okay? So, anyways, that is all. Huwag kayong matakot. Kung kayo ay natatakot is wag po. Kasi wala yan. Okay, guys, wala yan, hindi yan. Kung sa pumasok kayo sa crypto, wala kayong magandang tawag dun. Wala kayong plan, kaya ang nangyayari is ganyan na nangyayari. Okay? Delete na natin itong Dow Jones. Nakita niyo yung percentage return niya compare sa Dow Jones, right, guys? Nakita niyo yung 10 freaking digit percentage return. Okay, guys? So, huwag kayong matatakot, guys. Okay? Also, huwag kayong bibili sa top, okay? Huwag kayong nagpo-FOMO just because may nagsabi na ganito, ganyan, okay, guys? Gawin nyo sarili ninyong research, guys. Basahin nyo muna yung white paper ng Bitcoin. Tapos you go from there, okay, guys? Also, ito pinaka-advice ko lang para sa inyo. Don't fucking trade, okay, guys? Muna, kung wala kayong alam. Kung never kayo mag-trade or not even trading, like, kung hindi kayo nag-hold ng stocks, don't even fucking trade sa Bitcoin or crypto, guys. You're gonna get fucking wrecked. Tignan mo yung mga movements nila by monthly, okay, guys? Tignan mo lang, ayan, okay. Minsan nagde-daily movement pa to ng minus 20 plus 20, okay, guys? Okay, kung wala kang alam sa trading, don't do it. Okay? Buy and hold. Samahan mo ng cycle ng low and top, okay, guys? Don't buy here. Okay? Buy when everything is going down. All right? Like this, guys. Buying at 2022. Yeah, I've been buying, guys, ng this dip when everyone was selling and making fun of crypto, guys. Okay? Ayun yung mga same tao na alam mo yun, yung parang they just say everything is a gamble. Yeah, it's true, everything is a gamble, but if you know nothing about, like, say, crypto, don't talk about it, okay? Just because you lucked out and nakamana ka ng 3 bahay sa magulang mo, it doesn't mean you're a savvy investor. Right? Thank you, guys.